Makalipas ang ilang linggo, sinubukan kong hanapin ang kanyang nanay na si Apple. Alam niyo po yung Katihan? Opo. Ito na po. Ito, Katihan? Panadol compound to. Kilala niyo po yung Apple Carrera? Andi dito sa ano. Yung na-stroke po? Kilala niyo po yun? Saan po siya banda? Dito po. Hindi ba nakita pa? Hindi eh. Hindi, okay lang po. Saan banda? Diretso lang po. Yan po yung bahay na yan. Ito po. Hindi, sige, okay lang po, Nay. Ako na lang po. Apo, yun po yung bahay na kulay yellow. Kulay na yellow. Sige Diyan po. po siya nakatira simulat sa pool. Okay po. Sige po. Thank you. So, ang sabi sa akin ni Sheila, dito raw banda nakatira yung nanay niya na na-stroke daw 2 months ago. Hello po, Nay. Morning po. Kilala niyo po yung Apple? Yung Apple Carrera, nanay ni Sheila? Opo. Oo, saan po banda? Ito po, dyan lang po, diretso po kayo. Tapos kaliwa po kayo. Ayan ba? Dito po? Opo. Dito, walang bubong. Dito yung bahay nila? Okay. Anim na taon nang nakakulong si Sheila. Nang ma-stroke si Apple, wala nang kamag-anak na nag-alaga sa kanya. Hello po. Ay, ito po si Apple? Ito, ma'am, si Apo. Ay, nakaway na naman. Nakaway si Ay, hello. Ma'am, kumakaway. Dito sila nakatira? Paano pag umuulan? Ay, dinadala namin. Hindi naman siya masyado. Pag yung talagang ano na, dadaling ko, dinadala ng anak ko. Nay, kunin niyo sa ate ako, nababasa. Ay, Ate Apple. Oh, ba't umiiyak si Ate Apple? Pinaiyak yan eh. Tingnan. Apa, nilalagay lang po ito para may bubong siya. Ganito pala. Okay. Ganun. Kayo na... Ma'am, ginawa yan nung anak kong nandyan o yung parating kausap. Nilagyan lang ng ganito para po. Para pag halimbawa, hindi siya mabasa ng ulan. Para hindi mabasa ng ulan. Pag halimbawa, araw, biglang umulan, hindi siya mabasa. Malamok dito. Lalagyan ng katol. Huwag ka nang umiyak. Bakit umiiyak? Hindi nakakasalita? Nakakasalita? Ha? Salita, hindi maintindihan. Ano yon? Ha? Ano daw? Ate, huwag iiyak, huwag iiyak, huwag iiyak. Ha? Anong hindi nagagalaw? Yung baba, ito nagagalaw. Ang sa taas, ha? So, mula dito hanggang sa taas, nagagalaw niya. Pati yung ano, yung paa niya. Pati paa niya. Ang sulok na ito sa bahay ni Marilyn ang nagsisilbing tirahan ngayon ni Apple. 54 na taong gulang pa lamang si Apple pero ito na raw ang ika-4 na beses na siya'y na-stroke. Dahil wala naman siyang kamag-anak na mag-aalaga sa kanya, ang mga kaibigan niyang sina Marilyn, Lulu at Lily ang nag-asikaso kay Apple. Salitan sila sa pagbabantay at pagkalinga sa kaibigan. Paano niyo po una nakilala itong si Ate Apple? Nakilala ko yan, wala pa sakit. Wala pang sakit nung nakilala Hindi mo? 5 taon pa lang yung anak ko. Si Sheila. Matagal na sila dito. Nilagaan ko yan, ma'am. Si Sheila. Oo. Iniiwan niya yan sa akin, tapos siya naghahanap buhay. Matagal na pala sila dito. Matagal na. Kaya tinutulungan ko yan. Hindi ko matiisa. Parang hindi kamag-anak ko na siya. Parang mama niya lang. Oo. Tita nga tawag sa akin. Anong trabaho ni Apple dati? Nung dati, ang trabaho niya, nangangatulong lang siya. Stay. Iiwan niya sa akin, Sheila. Pag darating na ang buwan na sweldo niya, uwi siya next time. Wala Bigyan siyang niya. asawa. Wala na. Kayo naman po, paano niyo po nakilala si Apple? Dito Kayong lang dalawa siya po. nakatira. Ha? Dito ko siya nakatira na kaibigan na. Kaibigan din naman namin. Biyuda na si Marilyn. May sariling pamilya na ang kanyang mga anak. Sina Lily at Lulu naman isinasabay ang pag-aalaga kay Apple sa pag-aasikaso sa kani-kanilang pamilya.
Eh, hindi ba kayo nahihirapan sa ginagawa ninyo? Hindi, okay lang. Ha? Mahirap Okay po. lang ho, Kasi, eh. Ano eh, kailangan pong tuangan. Kailangan tulungan. Kahit di nyo kamag-anak. Magkakaibigan naman ho kami. 2 buwan ng ganito ang kalagayan ni Apple. Hirap sa pagkilos kaya mula sa pagkain hanggang sa paglilinis ng katawan, laging nakaalalay ang kanyang mga kaibigan. Kapag ng diaper, tutuan ko maghugas. Nakausap ko. At na mahirap siyang askasuhin, pinipilit ko pong kayanin. Bakit po? Punawa po ko sa kanya. Oo. Eh, hindi nyo naman kamag-anak. Nakikiusap ko sa kanya. Kasi po dito po siya nakatira kay Ate Marlene. Kasi po sila, hindi na po kami iba sa kanila eh. Kamag-anakan po namin ang kasala po sa Marlene. Bali po, nagsabi po sa Ate Marlene na tuangan naman po namin si Ate Apple kasi hindi naman po niya kakayanin. Tuangan naman po namin. Pero ba't ginagawa nyo po kahit mahirap? Kasi ma'am, may pinagsamahan naman kami dalawa eh. Dito naman siya dati. Hindi lang ma'am 5 taon. Anak niya 5 taon. Pag naman may pera si Apple, hindi naman bili ka ng malenta. Siyempre, gano'n lang ho yan. Tsaka mahirap din tiisin. Hindi ko kaya Hindi lang dyan, hindi lang kaya ano eh. Ang stroke ay isang uri ng sakit na dulot ng kakulangan ng supply ng dugo sa utak. May 2 uri ng stroke. Ang ischemic stroke na dahil sa baradong ugat sa utak at ang hemorrhagic stroke na nangyayari kapag may pumutok na ugat sa ating utak. Sa Pilipinas, 3 ang stroke sa sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Nitong 2023, mahigit 68,000 na Pilipino ang namatay dahil sa stroke. Ang numero 1 dahilan nun ay high blood. For both po, sa pagkaroon ng clot at sa pagkaroon ng pagdugo or pagputok ng ugat, high blood po talaga yung major na risk factor. Bukod po doon, syempre yung diabetes, yung mataas na blood sugar, pinapabilis po niya kasi yung damage sa mga ugat natin. Madalas na nakikitang sintomas. Yung pagkakaroon ng kahinaan or weakness, lalo sa isang bahagi ng katawan natin. Pwedeng sa kamay lang muna, pwedeng sa paa, pwedeng sabay. Tapos bukod po doon, pwede magkaroon ng problema sa pagsasalita. Yung biglaang hindi makasalita yung pasyente pero gusto po nila magpakiusap o nagiging napakabulol ng pagsalita po nila, yung hindi na maintindihan. Dahil dito, bumuo ang Department of Health ng Stroke National Policy. Layo nito na maipaayos ang serbisyong medikal at pag-aalaga sa mga stroke patient. Sa kasalukuyan, mahigit 70 ospital na ang acute stroke ready. Ito yung mga medical facility na may kakayahang magbigay ng agarang lunas at rehabilitasyon sa mga stroke patient. Talagang pag-focus sa mga hospital na maging stroke ready. So, kailangan yung mga hospital, may mga systems po siya. May tinatawag nating stroke team na pagka alam nila na may dumating na stroke patient, agad-agad nagagawa lahat. Sa mga tulad naman ni Apple, may mga pampublikong ospital na maaaring makapagbigay ng libreng tulong para mabawasan ang gastusin sa kanyang pagpapagamot.